Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ito si Otto Ranz ang magbibigay sa inyo ng konting tips para po sa ating mga sasakyan. Mga kapatid, karamihan po ng mga bumibili ng mga bagong sasakyan ngayon, talaga namang enjoy na enjoy silang i-drive ito, makarating kung saan-saang malalayong lugar. Lalong-lalo na dyan sa Baguio, ang ating summer capital of the Philippines. Papunta rin ng Tagaytay, papunta ng Quezon, Bicol, malayo ang nararating ng mga sasakyan natin. Kung bago ang sasakyan mo, hindi ka nenervyusin na makapunta sa malalayong lugar na yan. So masayang masaya, excited na excited yung ating mga may bagong sasakyan. Ngayon, meron din namang bumibili ng segunda manong sasakyan. Yung iba excited, yung iba naman, mararamdaman na lang nila na merong nagiging problema yung sasakyan nila. At yung mga problema po na yon, ang atin pong pag-uusapan ngayon. Mga kapatid, kapag na-experience nyo sa inyong sasakyan, yung minsan nanginginig, minsan maingay, may naririnig kayong misfire, minsan naman hard starting, at kapag nag-start naman, hindi mabango yung usok ng gasolina, yung naaamoy nyo sa tambutso, at siyempre, meron siyang hesitation, may pagka-low power siya. Kapag ka iyan ay na-experience nyo sa inyong mga sasakyan, baka naman, mga kapatid, baka naman, sabi nga ni Maynard Casabal ng Batangas, baka naman, ang problema po niyan ay yung trouble code na tinatawag na PO300. Yung tinatawag na random misfire. So, mga kapatid, pag-aaralan natin yan. Pero, bago tayo pumunta doon sa random misfire, pumunta muna tayo doon sa PO301. Pwedeng 302, pwedeng 303, pwedeng 304, pero ano po ba ibig sabihin nun? Halimbawa po, PO301 ay meron kang misfire doon sa cylinder 1. Doon sa piston number 1 at doon sa kanyang cylinder. Hindi maganda yung kanyang combustion doon. Iyon po ay nare-recognize kagad at nare-read po kagad yon ng scanner. At kapag na-read po yun ng scanner, mga kapatid, sigurado magche-check engine. So, ano po ba yung nagiging problema doon sa PO301? So yun nga, sa number 1, halimbawa, ito po yung ating number 1. Okay? Pwedeng sira po yung ating wire na yan. Pwedeng sira ito. Pwedeng sira rin yung spark plug. At pwedeng may problema rin yung ating distributor assembly. Kaya lang ito po, ito yung mga sinaunang distributor assembly. Ngayon yung mga bagong kotse ngayon na di gasolina, ganito na po yung kanilang ignition coil. Nandito na yung coil. No, papasukan ng supply dito yan at maglalabas to ng napakataas na voltahe. At yung voltahe na yon ang magbibigay ng kuryente dito sa spark plug para makapag-produce siya ng arcing voltage dito. So pag nagkaroon na po ng arcing dito, magi-spark na siya at yun nga po yung magiging reason para yung ating gasolina ay masunog at magkaroon ng combustion. So kapag po cylinder 1 or yung PO301 ay maaaring may problema ka dito sa ating ignition coil. Pwede rin magka-problema ka sa spark plug kung sira na. Pwede rin naman kung ganito ang system mo na merong distributor assembly, pwedeng sira yung wire, pwedeng sira yung spark plug, at pwede rin sira yung injector. So doon sa tatlo na yon, kung nagkaroon ng problema doon, magkakaroon ka ng PO301 na mariread doon sa yung scanner. Paano kung PO302? At siyempre, doon sa second cylinder ka, doon sa second piston. So, doon ka naman magkakaroon ng same na problema, katulad nung in-explain ko po sa inyo. So, paano mo ma-check kung halimbawang spark plug? Halimbawa, itong spark plug na to, yun nandoon sa PO301 na reading ng scanner mo. O, try mong ilipat sa kabila. Kapag nagbago yung reading, naging PO302, spark plug ang may problema. Pwede mo rin namang ilipat kung ganitong ignition coil na gamit mo, pagpalitid mo, kapag nagbago yung reading, naging PO302, so tama, ang may problema ay yung ignition coil. Kasi nga po, lumipat, nagkaroon ng bagong error code. Pero, kung hindi nilipat mo at ganun pa rin, PO301 pa rin, ang lumalabas, pwedeng yung injector mo po may problema kasi hindi mo maililipat yon. Or, ang susunod doon, pwedeng yung linya, yung papunta doon sa ECU ang may problema. Pero kadalasan po, doon sa PO301, yung injector, yung spark plug, at yung ignition coil ang nagkakaproblema. So, yun po yung specific na trouble code na lumalabas. Halimbawa, PO301, 302, 303, 304, o kung marami pa yung ignition coil mo,
May mga unit na ang spark plug niya 8 o aabot ka talaga ng maraming mahabang bilang. Ngayon, puntahan na natin yung random misfire na nangyayari sa sasakyan mo. Kapag ka nagkaroon ka ng random misfire, talagang magche-check engine ka. At yun nga, kung minsan talagang affected na ang performance ng engine mo. Una sa lahat, ang random misfire ay iyan po yung PO300. Pwedeng ang misfire mo nandun sa cylinder 1, sa cylinder 2, sa cylinder 3, sa cylinder 4. Nagpapapalit-palit yun. Kasi dito ka lang naman talaga pwedeng magkaroon ng misfire kasi daan dyan yung combustion. Okay? So, yun po yung random misfire. Palipat-lipat siya. So, ano ang cause ng random misfire? Pero bago natin banggitin yung una na dahilan, bakit mayroong random misfire, bakit po ba talaga nagkaka-misfire? So yung misfire ay iyon po, yung hindi nagiging equal or hindi nagiging tama yung mixture ng air and fuel. Meron po kasing tamang mixture yan. 14.7:1. 14.7 na air, tapos 1 doon sa fuel. So yun po yung stoichiometric niya. So dapat yun po ang ma-meter mo talaga. Yun ang dapat na nandito sa combustion mo. Yung ratio na yon. Ngayon, kung hihina yung air or hihina yung fuel, hindi sila magiging tama ang ratio, magkakaroon ka ng misfire. So ngayon, puntahan po natin ngayon yung number 1. Unang-una po, pwede kayong magkaroon ng leak sa vacuum hose. So ito po yung vacuum hose, yan. So kung magkakaroon po ng leak dito sa vacuum hose na yan, sa pagitan nitong lagayan ng air filter, na nandito po yung kanyang map sensor, may hangin na papasok na hindi dumaan sa map sensor, hindi niya na metro. So ang mangyayari doon, magkakaroon ng problema yung ating ratio. Magkakaroon din ng problema yung buga ng fuel. Kaya po, magkakaroon ng misfire. So hindi magiging maganda ang combustion noon dahil may mga nasasagap siya na hangin na hindi dumadaan dito sa map sensor. So magkakaproblema po yung ratio natin, yung air and fuel mixture. At iilo po doon, yung tinatawag nating PO300. Ngayon, ang susunod, ito pa po, stock up po yung ating PCV, yung ating positive crankcase ventilation. Kasi po yung ating manifold, vacuum po talaga yan, hihigop talaga siya ng hangin. Ngayon, kung stock open po yung ating PCV, naka-open siya, hihigupin lang po ng hihigupin ng manifold, ito pong hinihinga din itong makina natin. Kaya ang mangyayari, lalakas yung hangin na papasok sa kanya, kumukuha siya ng hangin dito sa ating engine, dito sa cylinder head natin, and iyon po ay hindi na po yun na metro nitong ating map sensor. So magkakaroon po talaga ng maling computation yung ating computer para maayos niya yung tamang air and fuel ratio. Ito po ang pangatlo mga kapatid, napaka-importante po talaga ng ating map sensor. At yung map sensor na yun, pagdaan ng hangin doon, minimetro niya na yan. So, pag minetro niya yan, uutusan niya yung signal niya na pumunta dun sa computer at sabihin kung gaano naman karami yung ibibigay na gasolina. Kaya nga, yung tinatawag natin na 14.7:1 na ratio, ang dapat talagang nakukompute ng computer. Ngayon po, mga kapatid, kung yung manifold mo na nakakabit sa ating cylinder head ay yung mga gasket nun ay may singaw, may leak, hihigop na naman siya ng mga hangin na hindi dumadaan dito sa ating map sensor. At paghigop niya ng hangin na yon, magkakaroon na naman tayo ng random misfire. Kasi pwedeng sa iba't ibang mga piston natin, magkakaroon ng hangin. So, hindi magiging pantay yung ating ratio at magkakaroon na naman ng PO300. So, iyon po ang pagdating naman doon sa mga sirang intake manifold gasket. So, makakapagbigay din po yon ng problema na PO300. Ito po ang susunod. Mga kapatid, kanino ko pa nababanggit sa inyo na ang talagang nagme-metro ng hangin ay itong map sensor. E paano kung yung map sensor naman talaga natin ang magko-problema? Halimbawa, dumumi siya. O kaya, nagkaroon ng problema yung socket niya, naglulus. So may problema, may pagkakataon na nag-i-intermittent yung paggana niya. So kung gano'n ang mangyayari, maraming dadaan na hangin, hindi na niya mamimetro at papasok doon sa system mo, umaandar pa siya, o siyempre, malilito na yung ating ECU, malilito yung computer mo kung gaano karami yung ibibigay na gasolina ng mga injector. So, kailangan po talaga yung map sensor natin working properly at walang sira. Kaya kung lumabas po doon sa diagnosis, doon sa makikita sa scanner nyo na PO300, pagsuspetsahan nyo rin po yung inyong map sensor.
baka ito po ay maruming-marumi na o kaya yung socket niya, yung mga wirings niya ay nagkakaproblema. Ang susunod po natin ay yung dirty throttle plate. Yung pong throttle, yung parang butterfly na gumaganon. Ngayon, nandito po yun. Kaya lang, throttle niya nandyan sa loob, hindi ko maipapakita sa inyo. Ang ipapakita ko na lang, ito po nga isang karburador na nandito sa akin. So ito rin naman po yan, yung throttle na yan. Yan. Yung bumubukas-bukas. Yan. So, ito po mga kapatid, kung dudumi po itong plate na to, at kapag siya ay marumi at palagi po yung naka-open, so pwedeng tumataas ang minor mo, tapos or pwedeng nagwe-wave ang minor mo. Hindi pantay. Kaya dapat palagi po itong throttle plate natin malinis. At para malinis mo po yan, carburetor cleaner lang po ang kailangan dito. Lilinisin nyo. So, ang sinasabi ko po, hindi po ito yung throttle plate na nandito. In example ko lang po ito, na kung sakali pong dudumi yung throttle plate natin, ganun din po ang magiging problema. Tumataas yung minor natin. Magkakaroon ng problema yung ating ECU. Dahil ang mangyayari, pinipilit niyang i-adjust yung ating idle. Pero ang problema pala, ito pong ating throttle plate ay may nakabara na dumi. Kaya po ganun ang nangyayari, tumataas po yung ating idling. Mga kapatid, isa ring problema kapag ang nasira na doon sa loob ng ating sasakyan ay itong gasket. Itong gasket po na to, kung mapapansin nyo, ayan, may biyak dito. So, ang mangyayari po niyan, yung hangin, yung pressure, nagpapalipat-lipat dyan. So, kung nagpalipat-lipat yan, magkakaroon talaga tayo doon sa ratio ng air and fuel mixture. Ngayon, dahil din dito, pwedeng magkaroon ng problema yung pagtagas ng oil, pagtagas ng coolant, at pagtagas ng hangin. So, yung mga bagay na yon magkakaroon ng effect doon sa ating combustion. At yung combustion na yon magbibigay din ng misfire, yung problema na yon. At kapag po nagkaroon ng misfire, PO300 na naman ang mababasa nyo sa inyong scanner. Isa pa pong problema kapag nagkakaproblema yung ating oxygen sensor. Siyempre, yung oxygen sensor, minimetro naman niya yung inilalabas naman ng ating exhaust. At doon po malalaman kung tama ba yung oxygen na lumalabas at kung mali. So yung mga modelong sasakyan na pumasok na dito sa mga Euro version na yan, Euro 4, Euro 5, Euro 6, meron na pong mga oxygen sensor. Ngayon, kung magkakaproblema po yung oxygen sensor, may lalabas din po na PO300. Mga kapatid, meron tayong camshaft sensor at merong crankshaft sensor. Yung dalawang sensor na yan, dapat talagang sila ay synchronize. Kung yung position ng ating camshaft at ng ating crankshaft. Ngayon, kung yung camshaft sensor ay dudumi or magkakaroon ng problema, yan minsan hard starting po talaga yan. Lalo na kung yung crankshaft sensor ang magkakaroon ng dumi or magkakaroon ng problema, kapag talagang sira, hindi ka na talaga i-start. Pero kung marumi lang, may pagkakataon na umi-start. Ngayon, pwede rin po yan kapag nagkaroon ng problema yan, lalabas din po yung PO300. So mga kapatid, napakarami po talagang pwedeng maging cause ng problema itong PO300. Kaya iniisa-isa ko po sa inyo para ma-troubleshoot nyo po ang inyong sasakyan. Mga kapatid, itong makina na to, Toyota GLI na 1994 model. Ito po ay hindi na katulad ng mga makina ngayon. Although ito ay ECI na rin, meron na rin siyang computer, iba nga lang yung system pa nito. Kaya po ito ay gumagamit ng pressure valve, no? Fuel pressure regulator. Ngayon, yung fuel pressure regulator na to, kapag po ito ay nasira, hindi na niya makokontrol yung buga ng gasolina dito sa ating mga injector. So, kapag nasira yung pressure regulator na yon, mga kapatid, sigurado may lalabas din po na PO300 sa inyong mga sasakyan. So, i-check nyo po yan. Ngayon, mga kapatid, kapag naman ang nasira ay fuel pump at mahina na yung kanyang pressure, lalabas din po yung PO300. Kaya kung mapapansin nyo, bakit kanina sumobra yung buga ng gasolina nung nasira yung pressure regulator? Ngayon naman, nung nasira naman yung fuel pump at kinapos naman ng buga yung gasolina, yung ating mga injector, lumabas din yung PO300. Kasi nga po mga kapatid, yung PO300 na random misfire, iyan po ay cause nung hindi talaga nagpapantay yung ating air and fuel mixture, yung 14.7:1. So kailangan po kasi talagang iyon ay palaging nandoon sa tama nilang ratio. At kung hindi po, magkakaroon po talaga ng error code na PO300. So kung yung fuel filter nyo po ay barado rin, clog na siya, pwede rin pong humina yung delivery ng ating fuel dun sa mga injectors. Another problem po yan ng PO300.
Ngayon, kung meron din tayong sirang injectors or nagbabara dahil nga sa sobrang dumi, nakargahan nyo ng maruming gasolina, lumusot doon sa filter, pumunta doon sa injector, nagbara siya, magkakaroon din po ng ganong problema. Yun nga po yung kanina na pwede rin maging problema niya, yung PO301. Halimbawa, yung isang injector mo, yung number 1, hindi makapagbuga ng tamang gasolina doon sa cylinder 1, o magkakaroon ka ng problem na PO301. Ngayon, kung yung lahat ng injectors natin nagkakaproblema dahil doon, o yung tinatawag nating na random misfire, yun naman yung PO300. Mga kapatid, meron pa. Kung mapapansin nyo, itong model na to, yung kanyang head cover gasket, kapag nagka-problema po yung cover gasket, lalong-lalo na po dito sa portion ng spark plug at na-worn out yun, yung langis po kasi pwedeng lumabas doon at pumunta doon sa ating spark plug. At pag pumunta doon sa ating spark plug yung langis, magkakaroon ng problema, hindi siya magkakaroon ng magandang fire. So pag hindi nagkaroon ng magandang fire at lahat halos ng spark plug na yan ay nabasa ng langis, ayan, magkakaroon na naman tayo ng misfire. Pwede nga under pa siya, pwedeng pumuputok pa siya, pero yun nga, tumutupi na or nagmi-misfire na. At yun nga po ay lalabas na naman sa inyong scanner ang PO300. Meron pa po mga kapatid, halimbawa naka-timing chain. Itong mga Toyota, ito naka-timing belt na to. Pero yung ibang engine ng Toyota naka-timing chain at yung iba pang mga sasakyan. Kapag po yung timing belt or yung timing chain ay tumalon ng isang ipin, kahit isang ipin lang. So ang mangyayari, hindi magpapantay yung open at closing ng inyong mga valves. Hindi magiging synchronize yan doon sa ating piston. So magkakaroon din ng problema yan. At lalabas na naman yung PO300 dahil sigurado magkakaroon ng misfire. Sigurado may maling hangin na papasok. Ganun po ang mangyayari kapag tumalon ang inyong timing belt or ang inyong timing chain. So lalabas na naman yung PO300. Ito pa po mga kapatid. Halimbawa, yung modelo nyong sasakyan na Euro 4 na. Tapos meron siyang oxygen sensor doon sa upstream oxygen sensor, yung malapit mismo sa makina doon sa exhaust. No, nandoon yung oxygen sensor. Yung ibang mga sasakyan, dalawa ang oxygen sensor. Meron doon sa upstream at meron doon sa downstream after nung catalytic converter. Ngayon, kung magkakaroon ng problema dito sa ibabaw doon sa upstream oxygen sensor, magkakaroon ng problema yung O2 sensor na yon, lalabas na naman yung PO300. So magkakaroon na naman kayo ng misfire. Kasi yung oxygen sensor na yon ang nagbibigay na naman na magkukumad na naman doon sa ating computer. Kaya kung magkakaroon ng leak yung exhaust doon, syempre magli-leak doon sa gasket. So hindi mamemetro naman ng oxygen sensor yon. Magsesend na naman siya ng maling information doon sa computer. At pag nag-send siya ng maling information doon sa computer, malilito siya. Itong si computer pwedeng magbigay ng maraming gasolina, pwedeng magbigay ng kaunti lang. Samantalang yung hangin na pumapasok sa'yo, sakto. So, hindi na naman magtatama yung ratio, lalabas na naman po yung PO300. Meron pa mga kapatid, yung tinatawag na CATCON, hindi po sa catalytic converter. Yung tinatawag po na CATCON, kapag po yan ay nagbara na siya. Ang mangyayari, yung exhaust natin, yung exhaust gas na lalabas doon, yung inilalabas po ng ating exhaust manifold, hindi ngayon makakalabas ng diretso doon sa ating tambucho dahil barado yung ating catalytic converter. At iyan po, pag pinaandar mo na ang sasakyan mo at hindi makalabas yung exhaust gas na yon, babalik po yun doon sa ating cylinder. Kung hindi man siya bumalik, ang nangyayari, naiipon yung ibang exhaust gas doon sa cylinder, hindi niya lahat maibuga. At magkakaroon na naman po ng misfire yan kasi nga po tatabang. Tatabang yung ating hangin doon na dapat ay nakokompress kasi nandun pa rin yung exhaust gas na dapat lumabas na dahil nga sa nagbara yung ating catalytic converter, hindi siya makalabas ng tuluyan. Lalabas na naman po yung PO300. Ito pa mga kapatid yung ating exhaust gas recirculation. Kung magi-stack up itong EGR natin, ang mangyayari, paikot-ikot lang talaga yung exhaust gas na yan doon sa ating system. At tandaan nyo po, kapag po yan ay laging umiikot doon sa ating system, magkokos yan para tumabang yung fuel at yung hangin, yung kanilang mixture doon sa loob ng mga cylinder. Kaya nga po ginagamit yung exhaust gas recirculation na yan. Pag sobrang init na ng makina mo, sa sobrang tindi na ng buga, dumadami yung nitrogen oxide, papapasukin po yung exhaust gas na yan para mabawasan ng konti, para mapalamig niya. Kasi nga, pinabababa niya yung combustion process doon. Ngayon, kung stock open,
ang iyong EGR patuloy lang na umiikot-ikot yung ating exhaust gas na yan, doon sa system mo, magkakaroon na naman ng misfire. Magkakaroon ng tupi at lalabas na naman yung PO300. Ngayon mga kapatid, eto po. Ang dami ko pong binanggit sa inyo na pwedeng pagmulan ng PO300. Maaaring sasabihin nyo sa akin, Sir, wala naman ako nung scanner. Ang scanner po, mabibili nyo lang ngayon sa online. Marami yan. At kung personal mo lang nagamit, talagang magiging pakinabang sa'yo yung scanner. Kasi kung halimbawa, nagkaroon ng vibration ng makina mo, medyo pumapalya, minsan hard starting, pagka in-start mo, mabaho yung usok dahil nga hindi tama yung mixture ng air and fuel. Mga kapatid, gamitan mo ng scanner, makita mo kagad yung PO300, PO301, PO302, PO304. Alam mo na kagad kung ano ang problema. Kasi lahat po nung sinabi ko na to sa inyo, yan po yung pwedeng maging cause nung lumalabas na PO300 na trouble codes. So mga kapatid, kung halimbawa wala talaga kayong scanner at hindi kayo makabili pa, pag dinala nyo po yan sa mga shops na merong scanner at pina-scan nyo at lumabas yung PO300, pwede nyo nang i-DIY. Yung mga ipinakita ko po sa inyo, i-check nyo lang, baka may nag-leak, baka may sira kayong spark plug, baka may sira kayong ignition coil. Okay? Yung iba naman, talagang gagawin ng mekaniko. Pero kung halimbawa, natsambahan nyo, sira lang yung ignition coil, madali na po yan. Nakita nyo na kasi atin nang itinuro. Ngayon mga kapatid, meron pang isang way para i-test mo to. Halimbawa, ito yung ignition coil natin. Kuha lang kayo ng screwdriver. Ito mga kapatid, i-start ko. Tingnan nyo po kung makikita nyo yung arcing. Okay. Mga kapatid, nakita nyo po yun So, ibig sabihin mga kapatid, okay to. Yung isang linya natin na to. At kung ganito ang gamit nyo na ignition coil, ganun din po yung mangyayari. May lalabas din pong arcing dito. Gaganon nyo po siya. Ganun din po yung gagawin nyo. Simple lang, no? Okay. So, ibig sabihin, kung PO301 yung nakita nyo, number 1 to, okay yung ignition coil nyo, pwedeng ang sira nyo ay spark plug or yung injector. Pero mga kapatid, meron pong problema na talagang walang lalabas na voltahe dito kung putol ang timing belt nyo. Isang problema din po yun. Pero iba naman yan doon sa PO300. Pag lumabas yung PO300, ibig sabihin, hindi naman puputol yung inyong timing belt. Ito mga kapatid, assuming mayroong leak dito. Assuming mayroong leak. Itong isang hose na to, tatanggalin ko yung nakabara mo ng tornilyo rito para magkaroon ng leak. Tapos, papakinggan nyo po, pag nagbuga po ako ng chemical, ng carburetor cleaner, pansinin nyo po kung nagbabago yung andar nito. Para malaman nyo, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, kasi hihigupin nung iba-vacuum yun ng ating makina, at dahil sa flammable po, yung carburetor cleaner, magbabago yung andar niya. Ito mga kapatid, bubugahan ko to ng carburetor cleaner. Tatanggalin ko lang to. Ayan, nag-open. Ayan. Tumataas yung minor. Tumaas yung minor. Ngayon, kapag po ito ay binugahan ko dito at nahigop nung leak yung ating carburetor cleaner, magbabago po yung minor niyan. Ayun, nagbabago po. Ayun. At gumaganon-ganon po yung idle natin. Kaya kung halimbawa may carburetor cleaner kayo or anything na pwede nyong ibuga dito na flammable, na hindi naman makakasira ng pintura, pag ibinuga nyo po yan, nagbabago po yung minor. Ayun wangat na naman. So isa po yon sa pag-test kung may leak. Kung talagang exhausted na kayo dun sa iba, gusto nyong malaman yung mga gasket dito or may mga saksak ng mga injector na yan or may mga gasket tayo dito na nagli-leak talaga, try nyo po ito. Mabilis lang naman to. Mga kapatid, mayroong mga shops na wala din silang scanner. Kung halimbawa kaibigan mo, may shop siya or nandiyan kayo sa probinsya, ang ginagawa ng iba, nagpapa-scan sa kasa. Yun nga lang sa kasa, pag hindi mo doon pinagawa sa kanila, mahal po ang scan nila. Minsan 2,000 pesos pag hindi mo pinagawa. Pero pag pinagawa mo sa kanila, wine-wave nila yon. Ngayon,
Kung meron kang trusted mechanic at wala siyang scanner, pa-scan mo muna sa ibang mga shops na mura lang. Pag nakita nyo yung PO300, o yan yung random misfire. Lahat ng mga sinabi ko sa inyo, tignan nyo na yon. Ngayon, pag nakita nyo PO301, PO302, 303, 304, and so on. Yan po yung specific na misfire. At pwede po yan sa mga cylinder. Pwedeng spark plug, ignition coil, at pwede rin po yan yung injector. Ngayon, meron pa po mga kapatid yung isang pinakamatinding problema. Yung loss compression na po ng ating engine. Kapag po nagkaroon ng loss compression, pwedeng masisira yung ating piston ring, yung piston. Yan, pwedeng masisira yan. So, yung hangin, nababawasan, nawawala na nga ng compression, magmi-misfire. Pwedeng sira rin yung barbula, pwedeng sira din yung mga hydraulic lifter. So kapag ka nangyari yun, nagkaroon ng loss compression yung ating engine, lalabas din po yung PO300. At yun po yung malungkot kasi kailangan mo na yun na i-overhaul. Yung PO300 po mga kapatid, ang daming mga problema na connected sa kanya. Kaya pag nakita nyo po yun, at least yung pinaka-worst doon ay yung loss compression. Pero marami po doon na kaya nyong i-DIY, kaya nyo talagang gawin. So, tignan nyo lang po itong video ko kung paano natin itinuro dito yon, kung paano ko kinuwento sa inyo yon, at maaaring makakatulong po sa inyo mga kapatid.